Hello everyone! It's my brunch time. Nagluto ako ngayon ng ginisang toge and pritong tokwa. And bumili si mama ng buko and yung aking tumbler of water. And habang nakain nga ako, is may another topic na naman tayo for today's video. Marami ang gustong mag-low carb pero natatakot dahil sa mga maling akala. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga common myths sa low carb diet at syempre ang katotohanan sa likod ng mga yan. Kaya kung gusto mong pumayat, gumanda ang health at malinawan sa diet na to, panoorin mo to hanggang dulo. Myth number 1, masama sa kalusugan ang low carb diet. Kapag tama ang pagkakagawa, may sapat na gulay, protina at healthy fats, ligtas at mabisa ang low-carb diet. Marami pang pag-aaral na nagpapakita na nakatutulong ito sa pagbaba ng timbang, pagkontrol ng blood sugar at cholesterol levels. Myth number 2, kailangan mong iwasan lahat ng carbs, carbohydrates. Hindi naman kailangan na zero carbs. Ang low carb ay mababa lang sa carbs, hindi wala. Maaari ka pa rin kumain ng gulay, nuts at ilang prutas lalo na yung low in sugar tulad ng berries. Myth number 3, puro karne lang ang kinakain sa low carb. Hindi ito totoo. Ang low carb diet ay balanse. May protina, karne, isda, itlog, healthy fats, avocado, olive oil or butter, at low carb veggies, broccoli, pechay, spinach, etc. at kung ano-ano pang mga green leafy vegetable na pwede. Myth number 4, nakakabobo dahil kulang sa carbs ang utak. Ang utak ay kayang gumamit ng ketones bilang alternatibong fuel. Maraming tao pa nga ang nagsasabing mas malinaw at alerto ang pag-iisip nila kapag naka-low carb o keto diet. Myth number 5, magiging mahina ka sa low carb diet. Maaring makaramdam ng pagod sa unang linggo. Yun yung tinatawag na keto flu pero pansamantala lamang yan. Kapag nakapag-adjust na ang katawan, mas stable ang energy at hindi ka madaling gutumin. Myth number 6, nakakasira ng kidney ang high-protein, low-carb diet. Sa mga taong may normal na kidney function, ligtas ang low-carb diet pag sinimulan ito. Ang problema lang ay kung may existing kidney disease, kaya dapat magpakonsulta muna. Myth number 7, hindi sustainable ang low-carb diet. Depende sa tao, pero marami ang nakakatagal dahil busog ka lagi at hindi mo kailangang magbilang ng calories palagi. Basta balanse at masarap ang pagkain mo, kayang-kaya yan. Ayan na yung mga 7 myths na na-search ko na kadalasan myth ng mga tao na akala nila ganun ang low carb, ganun ang datingan ng low carb, pero hindi naman pala. Gaya ko na bago mag-start mag-low carb, ganyan din ang mga paniniwala ko o akala ko sa low carb. Pero mali pala. Pinag-aralan ko lang ng mabuti ang low carb na kung ano ang mga dapat kainin, mga hindi pwede, or mga ililimit mo lang, or pwedeng-pwede. Kaya sobrang nag-enjoy din ako and at the same time feeling ko nagiging fit na rin ako and healthy. Maraming beses na rin ako nag-start at nadapa sa low carb. Maraming beses na rin ako nagsimula ulit. May times na nakaramdam ako ng keto flu kasi mali pala yung paglo-low carb way of eating ko. So, tinigil ko ang paglo-low carb and then yun, naisip-isip ko na gusto ko talagang bumalik sa low carb kasi may changes na rin ako nun eh. Bumaba na yung timbang ko. Pinag-aralan ko kung ano ba yung nagiging nagpapakito flu sa akin. Kung ba't naging ganun yung pakiramdam ko. Yung pala mali. Kulang ako sa tubig o electrolytes. Kaya ngayon yung pagbabalik ko ngayon mas
mas tinitingnan ko na yung mga kinakain kong pagkain. Hindi na ako sobrang strict. Hindi naman ako zero carbs talaga na inaalis ko talaga yung carb. So ngayon, hindi ako nakakaramdam ngayon ng nangyari sa akin nung mga nakaraan. So ayun, share ko lang. Hanggang dito na lamang po ulit ang aking video. Sana may matutunan kayo. Thank you for watching po and patuloy na panonood sa mga video ko. Please subscribe, like, and comment sa mga suggestion po. Thank you. Bye-bye. Ang mga impormasyong ibinahagi ko ay base sa personal experience at general knowledge tungkol sa low carb diet. Hindi ito medical advice. Kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong pagkain o lifestyle.